bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 6 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mahigit 27 milyong estudyante balik eskwela na ngayong araw. Ronda Pilipinas. Death toll sa bakbakan ng Israel at Iran dumami pa. Repatriation ng mga OFW pinatitiyak ng isang senador. Ronda Pilipinas. EDSA rehab kakayaning tapusin ng gobyerno sa loob ng kalahating taon ayon sa DOTR. Ronda Pilipinas. So yung una, hindi nyo pinagplanuhan ng maigi. Kundi kayo pinansin ng presidente. Samantala, helicopter sa India nag-crash. 7 po ang patay. Ronda Pilipinas. Alas Pilipinas nakasungkit ng first silver sa AVC Tournament. Ronda Pilipinas. Ay, ramdam na ulit ang mainit na lagay ng panahon. Kaya naman alamin natin na magpapatuloy ang ganitong kalagayan sa mga susunod na araw sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Chris Aquino patuloy na lumalaban sa kanyang 10 autoimmune diseases. Ronda Pilipinas. Ginagamit at pinagkakitaan pa ang content mo. Ninakaw ba to? Ninakaw online yung content mo. Alamin ang kaparusahan ng mga magnanakaw na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Hindi pa portion lang ng video, no? Kinuha yung buo. Ay, naku. Totoo nga ba na kapag alam ng utak mong iiwang ka rin naman, sinisimula na itong sirain ng relasyon kahit maaga pa? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. At Pilipinas, kasama sa Public Health Emergency of International Concern sa MPOX. Is it a fact or fake? Alamin! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yun! Pasukan na naman ang mga problema. Kulang sa mga classroom. Ganun pa rin. Ganon at ganon pa rin. Ganon at ganon pa rin. Ang problema sa every pasukan, dumadami yung mga estudyante. Ang mga classroom, parang EDSA lang yan. Parang EDSA. Dumadami ang mga sasakyan. Pero ang EDSA, parang paliit ng paliit. Akala ko sabi mo ganun pa rin paliit ng paliit. O, di ba? Hindi, nadadagdagan yung mga sasakyan. Hundreds of thousands ang mga sasakyan, pero mga kalye natin, hindi nadadagdagan. At yung mga subdivision na binubuksan, ayaw! Negative.
Speaking of transpo, manong taxi driver, hindi pa namin alam ng pangalan mo, pero alam na ng DOTR kung ano ang pangalan mo at saka ng operator. Diba? Ito yung nag-charge. Nag-charge ng tama no, from Terminal 3 to papuntang Terminal 2. Tama, di ba? Tapos siningil niya na 1,200 plus. Napakaiksi lang nun Siningil niya. Ngayon, yung video nag-viral ngayong weekend, di ba? Ngayong weekend, Friday, Saturday, Sunday, nag-viral. Nakarating ngayon kay nakarating ngayon kay Secretary Dizon. Nakarating kay Secretary. Ngayon, ang kanyang suwestyon ay i-revoke na yung lisensya at yung permit ng mismong operator. Pero bakit nadama yung operator? Wala namang alam yun to. Kasi ang sasabihin nila, hindi nyo ba sinala niya yung mga tauhan ninyo na yan? Kahit sa lain mo, kung meron trip-trip talaga yan, di ba? Medyo ang last decision niya ay sa driver. Sa bagay, pag nagsimula yan, mabait. Makikilala ng operator. Siyempre, hindi naman sa iba dyan na, opo, marangal po ako magtrabaho, ganyan. At saka hindi naman natin nilalahat, ibig sabihin. Hindi naman natin nilalahat. Yes, may mga kumag lang talaga yung mga driver dyan, lalong-lalo na dyan sa airport. Sinabi mo pa. Ay, nako. Alam mo, talagang maganda tong nakukuha at nagva-viral sa social media na even si Secretary ay gumagawa ng aksyon. Diba? Gumagawa ng aksyon. Ngayon, mamang driver, ikaw may offer ka pa na ibalik yung bayad, kumag ka rin. May offer yung mama na ibabalik daw yung bayad. Too late the hero? Hindi ko lang yun nga yung pinag-uusapan namin ni Drew kanina at saka ni Ate Juday. Yung kulay ba ng taxi, kulay pula? Pula, ano ba? Pula ba yun o dilaw? Kung airport taxi. Kung airport taxi. Check mo nga yung nag-viral. Pula? Sabi ko na, may pagkapula Okay. Airport taxi ba yan? Ano ba ang kulay ng airport taxi? Dilaw? Dilaw, alam ko dilaw. Di ba? Dilaw? Kasi yung natural na airport ay na taxi ay kulay puti. So, yung nag-viral na yan ay hindi airport taxi. Pula. Yan. Kuya, sikat ka na. Kuya. Sikat ka na. Ayan. Pula nga. Yan. Hanggang mamaya siguro, pwede ba natin ilabas doon sa mga nanonood sa social media at saka sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV? Ayan. Kulay pula. Ay, pula. Kulay pula. Yun, may body number, saka plate number. Kuya, sikat ka na. 1-2 ang siningil mo, kuya. 1-2. From Terminal 3 hanggang Terminal 2. 1,260. 260 tama. 1,260. Pwede ba? Pwede ba lakarin? Kaso mainit, no? Mainit, mainit. Pero pwede lakarin. Pwede lakarin. Kung masipag ka maglakad, pwede. Para mga 30 to 40 minute walk. Pwede na, no? Pero kung magtataxi ka, maganda ka, magkano? 1,260. Yan, i-ready mo yan, ha? Anong metro? Wala daw ganon. Sikat ka na, kuya! Pambira naman. Marami talagang sisikat kayo, lalo na sa mga social media. Lalo na. Kaya kayo, ako lagi ko sinasabi, pagka sasakay kayo ng taxi, kahit kahit mabavan kayo, dapat naka-ready mga cellphone ninyo. Diba? Dapat may memory yung cellphone ninyo. Dapat. Magbura-bura din pag may time. Magandang araw, Pilipinas! Okay. Doon sa mga bumalik na ng eskwela, marami pa din mga bata ang ayaw magpaiwan, ha? Natutuwa ako sa mga ganyan yung eksena. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, and of course, Radyo Ronda, RBN, at sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nakatutok na ang DepEd, Department of Education, sa pagbabalik ng humigit kumulang 27 milyong estudyante ngayong araw, Hunyo 16 para sa school year 2025-2026. Kaya traffic sa EDSA ngayon. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, mas mataas ito kaysa sa bilang ng mga nag-enroll noong nakaraang taon. Very good. Nakatulungan niya ang early registration ng education sector mula pa noong Enero upang mapaghandaan ang isang matiwasay na pagbubukas ng school year.
Kaugnay nito, pinawi naman ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang pangamba ng mga Pilipino hinggil sa kaligtasan ng mga estudyante ngayong pagbubukas ng panibagong school year. Ronda Pilipinas. Umabot na sa 224 ang patay sa patuloy na pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Iran. Kabilang sa mga pinuntirya ng Israel ang kabisera ng Iran na Tehran. Ayon sa Iranian government, 90% ng mga namatay ay pawang sibilyan habang tinataya sa halos 1,500 ang nasugatan. Sa panig naman ng Israel, halos 20 na ang patay at mahigit 400 ang sugatan simula ng sumiklab ang panibagong bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa. Hunyo 13 na maglunsad ng missile drone at airstrikes ng Israel at tinarget ang ilang nuclear at defense facilities ng Iran at wala pang isang araw ay gumanti ng Iranian Revolutionary Forces. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yun ang duda ng Israel doon sa mga nuclear na yan. Kaya medyo nagkakaroon ng ganyang... alam mo, nagiging problema talaga yung mga kababayan natin doon. Ha? Yeah. Yung palang mga kababayan natin na nasa Israel ay umaabot sa 30,000. Dami. Ha? Yep. Eh, paano na ba yan? Ano bang plano ng ating gobyerno diyan? 30,000. Mm-hmm. Tapos, iba pa ang usapan, yung mga Pilipino sa Iran. Exactly. Iba ba ang usapan sa mga Pilipino, ang mga Pilipino sa Jordan? Oo. Eh, si Jordan, para nasa gitna yan eh. Mm. Di ba nasa gitna yan? Kalapit, oo. Oh, ngayon, alam mo, napakalungkot ha. Meron hong nag-post sa social media, nakita ko ha. Mm-hmm. Ang tanong yata sa kanya, kung ready ka, na bumalik dito sa Pilipinas para dito na lang maghanap buhay. Tama. Alam mo, sabi nung OFW, ano? ay mas mamamatay ako dyan dahil walang trabaho dyan sa Pilipinas. Nako. Mas dito na lang ako, sabi. Pero ang daming na hire noong June 12 ba? Napakalungkot nun. Kaya, pero dami Mas gusto nila. Sa ibang bansa? Oo. Tapos sabi niya, mas malaki daw talaga ang sweldo doon sa Israel. Oo, kesa umuwi daw dito. Kung mamamatay daw sila doon, sabi nung post mamamatay sila doon sa gera, mas mamamatay daw sila dito ng gutom. Ayun sabi niya. Pero sabi nung daming na-hire nung June 12 ba? Kaninong data yan? Diba? Dami na, diba may jobs, Dole? may jobs fair ang Dole nun? Nung June 12? June 12, diba? Jobs fair. Yun. Siguro, Dole, pengi pa ng isa pang jobs fair. Oh. 'Di ba? Para mas marami tayong mga kababayan ng alam nyo, sa kinatatakot natin sa sa AI, marami palang trabaho ang naibunga ng AI. Oo. Nakita ko sa isang parang convention na Chuvachenes Eklavu. Eme, mga ganon. May nakita nga ako. May Eme pa kasama yun. Merong nagsalita doon. Ang dami palang mga trabaho dito sa AI na kailangan ng human intervention. Hindi lahat AI eh. Kung maraming nawalan, marami din palang trabaho ang lumabas. At saka, at the end of the day, ang AI galing din naman sa tao eh. Tama. Hindi galing sa eme galing sa tao. Oo. Yung eme na yan. Galing yan sa convention na, mga convention na, ano Chuvachenes, Eklavu. Na may eme. Yan. Tanggap po tayo ng isang report. May isang senador may Swiss John para mapabilis pa ang proseso ng enrollment ng mga estudyante. Senate, kayo sinisisi tungkol dun sa hindi pagpasa ng 200 pesos na wage increase. Pero ito muna, may suggestion na isang senador para mapabilis ang enrollment. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, Ate Celi, go! Makabubuti na magkaroon ng National Public School Database para mapabilis ang proseso ng enrollment. Ito nirekomenda ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, may tuturing ng isang welcome development ang hakbang ng Department of Education na payagan ng one-time submission ng isang birth certificate para sa buong K-12 education ng isang mag-aaral. Pero may mga hakbang pa niyang pwedeng gawin para mas mapabilis at mapadali ang registration ng mga estudyante. Lalamanin na minumungkahing National Public School Database ng Senador ang lahat ng record ng isang estudyante para madali sa mga guro at sa mga school heads na gawin ng efficient ang kanilang trabaho.
Giit ng senador kung mapapadali ang enrollment, mas mapapalawak rin ang access sa edukasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Reports. Uy, linawin natin yun hong 5 na lang ang subjects ng senior high. Hindi ho lahat ng eskwelahan yan ha. Meron nung tinatawag na pilot school kung saan gaganapin yung study na yan. 200 lang po yan nationwide. So wag ho kayong magtaka o wag kayong magreklamo kung hindi kasama yung pinag-enrollan ng anak niyo, yung mga senior high. Di ba ang subjects yan nasa 15? Ngayon ginawang 5 na lang. So pagkatapos ng pilot na yan, baka next year ipatupad na yan. Pag na-evaluate nila na effective. Pero parang feeling ko itutuloy na eh. Tuloy na pala? Tuloy na yan. Tuloy na yan kasi nag-pilot na sila. Siguro karagdagang data lang yan regarding sa pilot testing na yan. Siguro karagdagan lang. Tapos, tuloy na. Palagay ko tuloy na yan next year for the 2026-2027 na school year. Diba, no? Yes. Kasi 2025 to 2026 ngayon. Baka ho magreklamo kayo. Wag ho kayo magreklamo kasi hindi lahat ng eskwelahan ay magpapatupad ng 5 subjects for senior high. Meron lang hong 200. Ha? Kung gusto nyo malaman, alam ko nasa listahan nga sa website ng DepEd yan eh. Okay, tanggapin po natin ang isang weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At ngayon, nagbabalik ang ating weather report na may bagong logo. Ilan pa yun? Ayos Kasama natin si Daryl Justin. Ang taas ng intro neto, logo lang pala yung nabago. Salamat ha! Good morning! Hoy, nagulat po ba kayo at mainit ang lagay ng panahon over the weekend? Baka yung iba, kanina nagkikwentuhan kami natin ni Bossing kapunta sa Cavite, umuulan. Umuulan pero mainit. Ba't ganun? Bakit mainit? Kasi nga, nagpahinga muna si Habagat. Nag-monsoon break, di ba? Kung nung nakaraang linggo, halos 2-3 binabantayan nating bagyo o sama ng panahon. Ngayong araw, wala tayong babantayan. Di ba walang babantayan? May babantayan pero wala tayong namamataan na sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Naka-monsoon break po tayo. Bakit nila binabantayan yan? Kasi baka makatakas. Labo na naman ang paliwanag ko. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaka-apekto po ngayon sa Mindanao. Magdadala po ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Habang easterlies naman po, yung mainit at maalinsang ang hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala na maulap na papawirin na may mga scattered rains at thunderstorms na kadalasan nangyayari po sa hapon o gabi. Ito yung makaka-apekto sa Visayas, Bicol Region, kasama na po ang Quezon, maging sa Cagayan Valley at Aurora. Habang sa Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms. Dulot po yan ng localized thunderstorms. Sa latest na tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, inaasahan natin sa week ng June 20 hanggang 26 na may isang TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex na kikilos pahilagang Luzon pero mababa po ang tsansa na ang nasabing TCLV ay mabuo bilang LPA, much more so, mabuo bilang isang ganap na bagyo. Yun nasa week 1, yung TCLV1, yun nasa may eastern portion naman po ng Luzon at Visayas. Ito yung pong dating bagyong Auring. Ito yung nabuo pero ito ay tuluyan na lusaw na po at biglang naging remnant low o LPA na lamang kaya hindi na nakaka-apekto sa ating bansa. 3-day weather naman natin sa pangunahing lungsod sa ating bansa sa Metro Manila. Asahan ng mga thunderstorms bukas pero magpapatuloy ang isolated rains and thunderstorms at partly cloudy skies sa Miyerkules at Huwebes. 26 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Habang sa Metro Cebu naman, asahan po na magiging maulap ang papawirin bukas pero puro mga pag-ulan po ang mararanasan sa Miyerkules at Huwebes. 26 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa Metro Davao, asahan ng isolated rains and thunderstorms at mga cloudy skies pero may chance ng pagsikat ng araw simula 17 hanggang 19 po ng Hunyo. 24 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sumikat pong araw 5:27 ng morning. Asang lulubog ito mamayang 6:26 ng gabi. Ang good news dyan, hindi pa natin inaasahan si Bising. Kasi si Auring, dumating na si Bising ang susunod na bagyo na maaaring pumasok sa bansa. Basta isa pa rin ang katanungan ko. Anong tanong mo? Bakit kailangan bantayan? Sabi ko nga para di makatakas.
Parang yung ano lang yun parang yung gasolina, naglalaro sa mga presyong... Alam ko na tanong mo, ba't naglalaro? Bakit nyo pinaglalaruan? Seryoso yan. Gusto mong tanongin natin yung nag-a-announce? DOE? Wala sinabi, ha? Official spokesperson ng ng pagtaas ng gasolina. Yung Oil Industry Management Bureau ba yan? Specific pa, no? Maglalaro sa presyong piso hanggang 2 piso. Ba't nyo pinaglalaruan? Seryoso yan. Ako nga, tanong ko, ba't yung kuryente tumataas tas bababa daw? Tapos ito na naman, panawagan ko po sa mga taga-Pag-asa. Yan. Okay. Dahil ngayon ay rainy season. Yes. Magkakaroon na naman ng mga baha-baha. Yan. Tapos magsasasalita na naman kayo ng hanggang tuhod. Aha. Tuhod nino. Linawin ng height. Paano pag si Senyor ang dumaan ng... Tuloy mo, sige. Tuhod nino. Alam mo sasabihin niya sa'yo? May sasakyan ako. May sasakyan ako. Sabi kayo ng sabi. Salita kayo ng salita. Tuhod hanggang bewang. Tuhod nino. Gia Rafael. Bewang nino. Gia Rafael. At yan na muna nga. Yari ako pagbalik ko doon. Yan muna aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Daryl Justin. 5'9" po ang height ko. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. At ako, ito pa, pag-usapan po natin ang Mpox sa Pilipinas daw. Kasama sa public health emergency of what? International concern sa Mpox? Is it a fact or fake? Alamin. Sa pagdami ng kaso ng Mpox sa ibang bansa, may mga kumakalat na ulat na kasama na rin daw ang Pilipinas sa mga bansang nasa ilalim ng Public Health Emergency of International Concern na idineklara ng World Health Organization. Totoo nga ba ito? Nasa listahan na rin ba tayo ng mga bansang may health emergency? Alamin natin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Ayon sa ulat ng Department of Health, hindi kabilang ang Pilipinas sa bansang nasa ilalim ng Public Health Emergency of International Concern na idineklara ng WHO para sa Mpox. Ang fact, totoo na may naitalang mga kaso ng Mpox sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan, pero ito ay limitado, under control at walang ebidensya ng malawakang pagkalat. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, ang mga kasong naitala sa Pilipinas ay mula sa clade 2 ng Mpox virus na itinuturing na milder at self-limiting kumpara sa clade 1 na uri na mas delikado at siyang basihan ng WHO sa pagdeklara ng public health emergency. Ang mga bansang tinukoy ng WHO na may emergency status ay yaong may malawak at patuloy na transmisyon ng clade 1 gaya ng United States, Europe at ilang bahagi ng Africa. Sa kasalukuyan, hindi kasama ang Pilipinas sa listahan ng WHO ng mga bansang may health emergency status kaugnay ng Mpox. Fake ang balitang kabilang ang Pilipinas sa public health emergency ng WHO. May mga kaso, oo, pero ayon sa DOH, kontrolado ang sitwasyon at wala tayong outbreak. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Reminder po sa lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas, ha? Uy, teka muna. Happy Father's Day pala kahapon, no? Ayun. Alam mo, may panawagan ako dito sa mga restaurant, 'di ba? Yung mga paghimik-gimik ng Father's Day promo. Tapos meron ka palang pipirmahan. Meron kang sasagutan. Alam nyo, kung gusto nyong ibigay nyo na lang. Pinahihirapan nyo pa kami. Ha? Maraming question na ganito, maraming question na ganon. Lahat ng tao, busy lalo na pagka pupunta ka ng mall, nandiyan kasama mga asawa mo.
mga anak mo. Tapos kasama mo ang asawa mo, lalo na pagka may pupuntahan kayo at alam mo na kung saan pupunta. Libre, ganun. Free po para sa lahat ng mga tatay. Tapos biglang sasabihin, sir, kung ibibigay nyo na lang, ibigay nyo na. Meron ka ba dyan yung kanta ni Jessa, pangalan Jessa Sarasugsug ba yan? Si Saragosa. Ibigay mo na. Alam mo yan? Basta ibigay nyo na lang kung kayong pinahihirapan nyo ba kami. Ito, reminder ho sa mga kababayan natin na Pilipino sa Pilipinas. Huwag kang matakot. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat po tayo ay membro at sigurado sa benepisyo ng PhilHealth. Pumunta lamang sa lahat ng mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng konsulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang po sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Tandaan, dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Nyo ba ng katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Problema sa mga pampublikong paaralan, partikular ang kakulangan ng mga classroom. Pinaiimbestigahan sa Kongreso. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Irerekomenda sa Kongreso ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na imbestigahan ang matagal ng problema sa mga pampublikong paaralan. Sa gitna ito na ikinasang bisita eskwela initiative ng grupo ngayong araw sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila, kasabay na rin ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay Castro, magsasagawa sila ng konsultasyon sa mga school administrators, faculty at staff tungkol sa mga isyong kinakaharap ng mga public school. Sisiyasatin din ang kakulangan ng mga classroom bunsod ng pagsisiksika ng mga estudyante, shifting sa class schedules at implementasyon ng blended learnings. Ayon kay Castro, makakatulong ang kanilang pagbisita sa bawat mga paaralan upang makakuha ng mga impormasyon na magiging parte ng legislative agenda ng ACT Teachers sa 20th Congress. Ito ay upang masiguro na rin na matutugunan ang pangangailangan ng mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng responsive at progresibong polisiya. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ano ba kayo, ha? Di ba kayo nasanay? Tuwing magbubukas na lang ang klase, pinag-uusapan natin ang kakulangan ng mga classroom? Hindi ba kayo masanay? Ay, naku, sanayan lang yan. Hindi ba? Bata pa ako, ha? Maliit pa ako, ha? Parang umiinom pa ng gatas si Spider-Man. Pinag-uusapan na yan tuwing pasukan. Pinag-uusapan yung kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Kahit tingnan mo, ano na edad ko ngayon? 36 na ako. Bakit? Ha? May kumukontra. Halika kayo dito, mag-usap tayo. Di ba? Tuwing mag-o-opening na lang ang klase, lagi na lang kulang ang classroom. Di ba? Alam nyo, sa akin suggestion lang kung nakikinig si Ninong. Si Ninong. Si Ninong Sani. Alam mo si Ninong Sani? Yung anggara ng buhay. Diba? Si Ninong Sani. Palagi ko dapat i-push yung blended learning. Lalo na yung pagpapalakas ng internet. Doon yan Kung pwedeng pumasok ng 3 times a week na lang yung mga bata at online ng 2 araw para ma-accommodate lang. Ako kinakabahan ako dito sa mga batang umuwi ng mga alas 6 ng gabi, alas 7 kasi pinagkakasya Pinagkakasya yung mga bata Siguro enhance natin yung blended learning. Alam nyo, may napanood ako sa Netflix So, di ba? Gumagraduate na lang yung bata sa magitan ng pag-alam at saka yung teacher ay naka-record na. Tapos binibigay na lang yung ang tawag doon, yung examination, yung mga quizzes. Naka-online na. Malalaman mo kung natuto yung bata
Di ba? Malalaman mo sa mga quizzes na yung ngayon, yung quizzes na yon, doon na lang live o doon na lang pumapasok yung mga bata tuwing may exam. Hindi na masyadong requirement yung araw-araw pumapasok. Mamomonitor mo eh. Magandang question yun, hindi ba? Oh, alam nyo kung anong title yun? Alam nyo? Ayan ang problema sa inyo. Ha? May problema din sa akin. Nakalimutan ko rin kung anong title nun eh. Sige, tanggap tayo ng isa pang report. Akusasyon ng tumangging makipag-usap ng mga senador sa mga kongresista kaya hindi umuusad sa BICAM report ang wage. Ulit, take 2. Akusasyon na tumangging makipag-usap ng mga senador sa mga kongresista kaya hindi umusad sa BICAM report ang wage hike bill. Pinasinungalingan ni Senador Villanueva. Alamin po natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Buenno. Ate Sally, go! Mariing pinabulaanan ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva ang akusasyon ng tagapagsalita ng Kamara na ayaw ng Senado na makipag-usap sa mga kongresista hinggil sa panukalang daily minimum wage hike bill. Ayon kay Villanueva, halata namang hindi kinonsulta ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ang mga kongresistang kasama sa binuong BICAM nang maghayag ito ng malisyosong akusasyon laban sa Senado. Hindi anya totoong hindi nakipag-usap ang Senado dahil matapos ang session noong June 10, nakipag-usap silang dalawa ni Senate President Chis Escudero sa House Conference na kinabibilangan ni na Representative Arlene Brosas, Democrito Mendoza at Jolo Revilla para muling iapila ang noon pang hirit ng mataas na kapulungan na i-adapt na lamang ang 100 peso daily minimum wage hike bill ng Senado. Nagpahayag naman ang Kamara ng kahandaan na i-adapt na lamang ang Senate version. Pero sa huling araw ng session noong June 11 ay nabasa na lamang nila sa social media na binabasura ni House Committee on Labor Chairperson Juan Fidel Nograles ang liham na apila ng Senado na i-adapt ang panukalang dagdag na sahod ng Senate o yung Senate version. Sinabi pa ni Villanueva matapos maaprubahan ng Kamara noong June 5 ang version ng kanilang panukala, hindi rin isinumite agad sa Senado ang kopya ng inaprubahang bill para sana'y naaral pa ng mga senador sa halip na listahan lang ng House Conference ang ipinadala ng Kamara. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Buenno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod. Pilipinas. Kasi ang imbitasyon ng Kongreso, BICAM ang mangyari. Tapos ang sabi naman ng Senate ay wala ng oras. Yun. Kaya yung wage hike bill po ninyo, lalo na yung mga nagtatrabaho, back to zero yan sa 20th Congress. Doon sa pag-aaway nila at hindi nila pag-uusap, tayo! Tayo ang tinamaan! Malaki sweldo ng mga yan Oo, tayo, tinamaan yan! Tinamaan ng... kasi tinan mo naman, syempre hindi sila apektado, sila may mga sweldo rin. Tayo mga apektado sa sweldo, back to zero tayo. Ibig sabihin yan, sa 20th Congress na pag-uusapan niyan, Okay, tagam po tayo ng isa pang report. 11 anyos na babae o 11 anyos na nanggahasa ng kapwa menor de edad na babae. 11 anyos na nanggahasa ng kapwa menor de edad na babae. Arestado sa Negros Occidental. Alamin natin report ni Patrol 17, Jobel Peleño. Jobel! Timbog sa pinaigting na manhunt operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City Field Unit ang minor de edad na suspect na si alias Roy na itinuturing na Child in Conflict with the Law o CICL. Bitbit ang arrest warrant, inaresto ang number 9 most wanted person sa Negros Island Region sa mismong tahanan nito sa Hacienda Claparos, Barangay Zone 15, Talisay City, Negros Occidental. Ayon kay CIDG OIC Police Brigadier General Rolando Sugilon, kinasuhan ang 16 anyos na grade 11 student dahil sa panggagasa sa kanilang kapitbahay na 13 anyos na babae. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng City Social and Welfare Development Office sa Bacolod City ang minor de edad na suspect. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
May bagong balita. Naka-on air. Agad-agad. DWIZ. Patrol Report. Akala ko arestado, menor de edad yan. Oo, dapat DSWD or CSWD. Ay, nako, teka muna. Oras mo natin sa buong Pilipinas. Yan 15 minuto pa bago alas 11 ng morning. Classes opening sa C. Luzon. Ano C. Luzon? Central? Central ito? Lagyan mo. Buuin mo na, pare, ha? Buuin mo na, tol. Central Luzon, peaceful. Ayon po yan sa Pro 3. May ilang paaralan sa Pampanga, meron pang baha. O paano? Tuloy ba yung pasok doon? Alamin natin ang report ni Johnny Gole. Kuyang Johnny, go! Yes, ito sa kasalukuyan, sa initial na ulat ito na ating Philippine National Police Regional Office 3 ay naging maayos daw at tahimik itong unang araw ng pagbabalik sa eskwela ng ating mga estudyante sa araw na ito sa kabuuan dito sa Central Luzon. Sa kanilang ulat ay kahapon pa lamang ay nagkaroon na ng deployment ng 3,000 police personnel sa iba't ibang mga paaralan dito sa gitnang Luzon. Sa kasalukuyan ay matraffic. Karaniwan na nagiging senaryo ito na traffic sa iba't ibang lugar na dito sa Central Luzon. Partikular, itong mga lugar na malapit sa mga paaralan. At isa pa raw sa nakita nila na naging sanhingan itong pagka-skip ng daloy ng trapiko ay nagkasabay pa itong mga pinagagawang infrastructure rehabilitation projects ng iba't ibang ahensya, local government units at itong Department of Public Works and Highways sa mga pangunahing lansangan at mga tulay dito sa Central Luzon. Kasama na yan yung mga barangay roads at mga municipal roads at provincial roads na ongoing pa rin yung sinasagawa mga anti-flooding activities ng ating mga local government units. Samantala yung nakakalungkot dito sa bahagi ng Makabebe at Kasantok sa Pampanga ay patuloy pa o tuloy pa itong Brigada Eskwela o paglilinis sa mga paaralan nitong ating mga estudyante at kanilang mga magulang dahil hindi natuloy itong mga nakaraang araw yung paglilinis sa mga paaralan dahil nga sa patuloy na mga pag-uulan o naranasang mga pag-ulan na nagdulot din ng mga pagbaha. Hanggang ngayon ay meron pang baha doon sa mga nasabing eskwelahan. Kaya sa araw nito, ayon doon sa nakalap natin informasyon ay wala munang formal na klase kundi naglilinis ng kanilang mga silid-aralan. Ito mga guro, ito mga magulang kasama yung mga estudyante. So yan muna yung update. Kuyang Johnny, paano yan pag hindi nawala yung baha? Tuloy-tuloy, walang klase, walang plano ang local DepEd? Ang sabi dito kasi dahil putik lang naman ito sa ngayon. Pero pagka sumama uli yung panahon o magkakaroon ng mga pag-uulan, ay malamang nasuspendido yung klase kasi itong mga nagdaang linggo o itong nakalipas na linggo, itong mga private school dito sa nabanggit kong mga lugar, particular dyan sa Makabebe at Masantol, ay nagsuspendi sila ng klase dahil nga doon sa Liboga, sa 2 hanggang 3 talampakang tubig baha, yung kanilang mga school campus o compound at nahirapan itong ating mga estudyante na pumasok. So ngayon, medyo bumaba, putik yung iniwanan itong mga nasabing mga pagbabaha. Kaya kung maayos yung magiging kondisyon nitong mga susunod na araw, ay maaaring makapag-umpisa na rin ng klase itong ating mga guro. Dahil nalinis na o patuloy yung ginagawa nila paglilinis dito sa naiwang mga burak sa kanilang compound o dito mismo sa loob ng kanilang mga paaralan. Okay. Wala bang plano na gawing online yung klase? Kasi kung aantayin natin... meron sila nung nag-suspend sila ng face-to-face classes. Ayaw na rekomenda nga nila itong mga alternative learning system natin mula nung mga online, pero dahil nga hindi talaga dapat ito, sinusikap naman ng ating mga school officials, particular itong taga-DepEd, na maibalik sa normal ang face-to-face classes na dito sa nasabi kong mga lugar kapag tuluyan na ng malinis itong kanilang mga silid-aralan. Yun. Okay, maraming salamat, Kuyang Johnny.
So yan muna yung update at coverage natin na mula dito sa gitna ito. Ito si Johnny Goles, Central sa Patola, ng Lola, Sintina Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 7 katao patay sa pagbagsak na isang helicopter sa northern Indian state ng Uttarakhand. Ayon sa mga ulat, lumilipad sa kilalang Hindu pilgrimage sa Himalayan Mountain ang helicopter nang ito'y bumagsak. Alungkot naman ito. Mabilisan namang nirespondehan ng otoridad ang mga biktima kabilang ang piloto at 2 taong gulang na anak nito. Sa kasalukuyan ay patuloy namang iniimbestigahan ng Aircraft Accident Investigation Bureau ang dahilan ng aksidente. Ronda Pilipinas. Samantala, Alas Pilipinas nakasungkit ng first silver sa AVC Tournament. Sports balita mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ipinamalas ng Alas Pilipinas ang kanilang lakas ng loob sa ginanap na AVC Women's Volleyball Nations Cup sa Hanoi, Vietnam. Ngunit hindi ito sapat para masungkit nila ang gintong medalya kontra sa host country na Vietnam. Ang final set scores, 25-15, 25-17, 25-14. Sa kabila ng pagkatalo, isang makasaysayang feat naman ang nakamit na silver medal finish ng Pinay squad dahil ito ang kauna-unang pagkakataon na nakaakyat sila sa Asian podium sa loob ng ilang dekada. Nagningning din ang ilang miyembro ng Alas. Kinilala si Team Captain Gia de Guzman bilang best setter, sina Angel Canino bilang best outside hitter at Del Palomata bilang best middle blocker. Umaasa ang bansa na maging tulay ito patungo sa mas mataas na tagumpay sa mga susunod na torneo gaya ng SEA Games. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Chris Aquino patuloy na lumalaban sa kanyang 10 autoimmune diseases. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, ipinakita ng kaibigan ni Chris Aquino na si Dindo Valares ang kalagayan ngayon ng actress TV host na nasa isang private resort sa isang probinsya. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Dindo ang picture ni Chris na hanggang ngayon ay payat na payat pa rin at nakaupo sa gilid ng kama. Sa kanyang caption, inilagay dito ni Dindo ang sinabi sa kanya ni Chris na, "Nakita mo na ang kalbaryo ko, Kuya Dindo." Ayon kay Dindo, marahan at mahina ang pagkakasabi ni Chris na naturang mga salita kung saan inilalayan niya rin daw ito ng dahan-dahan para mailapat ang makahiga ng maayos ang ulo sa unan. Sinabi pa nito na nagpaalam siya kay Chris kung pwede niyang i-post ang nasabing picture kung saan pumayag daw ito. 10 araw na raw siyang kasama si Chris dahil nag-request ito na samahan niya sa isang private resort na pag-aari ng kaibigan nito. Marami din umano silang napagkwentuhan kung saan hindi man umano sinasadya ni Chris pero nabigyan daw siya nito ng biggest lesson sa buhay habang inaalagaan niya ito. Saka na lamang daw niya ipopost kung ano ang lesson na natutunan niya mula kay Chris sa 10 araw na pananatili niya sa nasabing resort na tinitirhan nito ngayon. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. Aba. Ginamit at pag pinagkakitaan pa ang content mo online na hindi inedit.
Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito, report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Ginamit at pinagkakitaan pa ang content mo online? Nako, bawal ito. Tila naging parte na ng buhay ng mga tao ang content creation dahil hindi lamang ito nakakapagbigay ng entertainment kung hindi ito'y nagbibigay rin ng additional na kita. Pero paano kung nababaliwala ang effort mo sa paggawa ng iyong content dahil ginagamit ito ng iba tapos pinagkakakitaan pa? Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Nakasaad sa Section 177 ng Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Kung ang isang individual ay mayroong original content tulad ng video, picture o anumang gawa na may copyright, siya rin lamang ang maaaring mag-repost o mag-distribute nito, maliban na lamang kung mayroong pahintulot mula sa may-ari. Ayon pa sa batas, hindi rin sapat ang paggamit ng CTTO o credits to the owner sa pagre-re-upload ng content ng ibang tao. Ang sino mang lumabag ay maaaring mabilanggo ng hanggang 9 na taon at magmulta ng 1,000,000 at 500,000 piso. Kaya naman walang basagan ng trip. Gumawa ka na lang din ng sarili mong content gamit ang smartphone mo. Huwag pagkakitaan ang trabaho ng iba para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatabag code of the day. Ang ating patabag code of the day, kaya mo yan! Kasi hindi ka nilagay dyan ng Diyos para lang sumuko. Ayan. Sabi nga nila, kapag napagod, magpahinga. Huwag susuko. Ayan. At yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas ang tabayanan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio. Kasama sina Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yun. Sa lahat ng mga bumalik sa eskwela at nagsisiumiyak. Sino ba nagbantay sa akin? Wala. Yung mga panahon kasi namin walang kinder na ganyan. Parang diretso na, tol. College agad. College agad. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ay, teka muna. Happy birthday muna. Belated happy birthday. Kaya yung aming news director dito sa DWIZ News, si Miss Judith Estrada Larino. Parang Miss Juday, parang nami-miss ko na yung pag-intro ng pangalan mo. Si Miss Juday. Dear Ate Juday. Hindi pa huli ang lahat. Ate Juday, happy 30. Ilang taon na ba si Juday? 37, 36? 37. Mas matanda ka pala sa akin ng kaunti. 36, 37 pala ito si Miss Juday. Maraming salamat, Pilipinas. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama bayan. Ang